Anyo ng globalisasyon. Globalisasyong ekonomiko. Ang globalisasyong ekonomiko ay nakatuon sa mabilis na palitan ng mga produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. Kilala ang mga ito bilang multinational companies at transnational companies. Ang multinational companies, ito ay mga kumpanyang namumuhunan sa ibang bansa, ngunit ang mga produkto o serbisyong ipinagbili ay hindi nakabatay sa lokal na pangangailangan. Ang halimbawa nito ay ang Unilever, McDonald's, Google, Coca-Cola at Toyota Motor. Transnational companies. Ito ay mga kumpanyang may unit sa ibang bansa na may kalayaan sa paggawa ng desisyon base sa lokal na pamilihan. Ang halimbawa nito ay ang Shell at Accenture. Batay sa artikulong Top Filipino Firms Building ASEAN Empires ng Philippine Daily Inquirer na initala noong Pebrero 9, 2017. Ang ilan sa mga multinational companies at transnational companies tulad ng Jollibee, Unilab, San Miguel Corporation ay matatagpuan sa Vietnam, Thailand at Malaysia ay pag-aari ng mga Filipino. Ayon naman sa artikulo ni John Mangon ng pahayagang Business Mirror noong Marso 9, 2017, hindi lamang sa Timog Silangang Asya matatagpuan ang ilang korporasyong pag-aari ng mga Filipino, kundi sa bansang China na ilang mga korporasyon na Filipino tulad ng SM, PNB, Metrobank, Jollibee, Liwayway Marketing Corporations. May positibong epekto ang pagdami ng multinational companies at transnational companies sa bansa. Ang positibo nito ay ang pagdami ng mga produkto at serbisyong mapagpipilian ng mga mamimili dahil sa pagpasok ng iba't ibang produkto at serbisyo. Dahil sa kompetisyon sa pamilihan, bumababa ang presyo ng mga produkto at serbisyo na nakikinabang ang mga mamimili. Ang negatibo naman nito ay pagkalugi ng mga lokal na namumuhunan dahil sa hindi patas na kompetisyon. Maraming mga lokal ang tuluyang nagsasara. Pagdami ng outsourcing companies. Ito ay may tuturing na manifestasyon ng globalisasyon. Outsourcing, kung saan ang kumpanya ay kumukuha ng serbisyo mula sa ibang kumpanya na may kaukulang bayad. Ang isang halimbawa nito ay ang paniningil ng utang ng isang institution financial sa mga credit card holders nito. Sa halip na sila ang direktang maningil, minabuti ng ilang kumpanya na i-outsource mula sa ibang kumpanya ang paniningil sa mga kliyente sa kanilang pagkakautang. Dahil dito, mas napagtutuunan nila ng pansin ang higit na mahalagang bagay tulad ng agresibong pagbebenta o aggressive marketing ng kanilang produkto at serbisyo na nagbibigay naman ng malaking kita. May dalawang uri ng outsourcing batay sa uri ng ibinibigay tulad ng business process outsourcing at knowledge process outsourcing. Business process outsourcing o BPO na tumutugon sa prosesong pangnegosyo ng isang kumpanya. Ang knowledge process outsourcing naman na nakatuon sa mga gawaing nangangailangan ng mataas na antas ng kaalaman, teknikal tulad ng pananaliksik, pagsusuri ng impormasyon at serbisyong legal. Uri ng kumpanya, batay sa layo at distansya, ay ang offshoring, nearshoring at onshoring. Ang offshoring ay ang pagkuha ng serbisyo ng isang kumpanya mula sa ibang bansa na naniningil ng mas mababang bayad. Sa pagnanais ng mga outsourcing companies mula United States at mga bansa sa Europe na makatipid sa mga gastusing kalaki ng nasabing serbisyong, nararapat nilang kumuha ng serbisyo ng mga kumpanya mula sa bansang Asyano tulad ng Pilipinas at India. Bukod sa pagkakaiba ng oras, karaniwang naging suliran dito ang pagkakaiba ng wika at kultura na nakapagpapabagal ng produksyon. Nearshoring, tumutukoy sa pagkuha ng serbisyo mula sa kumpanya sa kalapit na bansa. Layunin nito, iwasan ang mga suliraning kaakibay ng offshoring sapagkat inaasahan na ang kalapit bansang pagmumula ng serbisyo ay may pagkakahawid kundi man pagkakatulad sa wika at kultura ng bansang nakikinabang sa paglilingkod nito. Onshoring, tinawag ding domestic outshoring na nangangahulugan ng pagkuha ng serbisyo sa isang kumpanyang mula din sa loob ng bansa na nagbubunga ng higit na mababang gastusin sa operasyon. Tulad ng nabanggit,
Talamak sa Pilipinas ang offshore, outshoring sa kasalukuyang patunay rito ang dumaraming bilang ng call centers sa bansa sa pag-aari ng mga dayuhang namumuhunan. Malaking bilang ng mga graduates ang nagtatrabaho sa call centers dahil na rin sa mataas na sahod na ibinigay ng mga ito. Malaki ang naitulong ng industriyang ito sa pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ayon sa Information Technology and Business Process Association of the Philippines o IBPAP. Pangalawa ito sa pinagkukunan ng dolyar ng bansa. Sa katunayan, lumikha ito ng 1.2 milyong trabaho sa nagpasok ng 22 bilyong dolyar noong 2015. Tinutukoy ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na kung magpapatuloy ang ganitong takbo ng industriya, malalagpasan nito ang inuuwing dolyar ng mga OFW sa mga susunod na taon.